Hello po mga kapatid. Holiday. Ito na po ang continuation. Babasahin ko na ang continuation. At medyo ako po ay huminga lang ng konti. Dahil masyado po akong na-excite pag po salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Alam niyo po, pag ganito na ang inyong pakiramdam, alam niyo po, ang Diyos Ama sa langit at ang Panginoong Hesus ang inyong napapaligaya. Kaya po, ayon po sa Mateo, ito po, yung pong Mateo ng 5, nakalagay naman po dito, Mateo 5, 6. Happy are those hungering and thirsting for righteousness, since they will be filled. Ayan po. Happy are the merciful, since they will be shown mercy. So, ibig sabihin po, kapag tayo ay hunger tayo sa katotohanan, sa katarungan, tayo ay pupunuin ng Diyos. Ang Diyos ang magpupuno ng lahat ng iyan sa atin. Dahil natutuwa siya sa ating pagiging hunger tayo at uhaw sa katarungan at sa, righteousness, sa katarungan at sa pagiging tama, parang ganoon, para ano na nga ba yung righteousness, sa pagiging tama, di ba? Ganoon nga po ba sa Tagalog yung pag isip na Tagalog. Tapos yun naman pong isa dito, happy are those merciful, since they will be shown mercy. Mapapalad daw po ang mga maawain, sapagkat sila din ay kaaawaan. O, kaaawaan din tayo ng Diyos kapag tayo ay maawain. Oo. Kaya po ang lahat ay ipagpaubaya natin sa Diyos at tayo ay kung ano meron tayo, parang ganon, kung ano makakayanan natin na pwedeng maitulong, itulong natin. At sinasabi din naman po ng Diyos na kung tutulong ka, siguraduhin mo rin naman na maayos ka. Baka naman hindi rin tama yung tulong ka ng tulong, tapos ikaw rin sa sarili mo pala ay nauubusan na, hindi mo pa napapansin, mali din po yun. At yun po ang isa ko sa karanasan ko sa buhay ko. Kaya po nang malaman ko ang mga aral ng Diyos, naintindihan ko ang bawat bagay. Kumbaga, para pong ang alcohol, or ang wine, or ang kahit anong bagay. Diba, may sabi nga, mayroong commercial, drink moderately. Diba? So, ibig sabihin, huwag kang uminom ng uminom ka lang ng tama. So, parang ganon. At tumulong ka rin naman ng tama. Ganon. Hindi yung tulong ka ng tulong, tapos sa sarili mo, wala ka na pala. O, iti, ngayon? Parang ganon. Kaya, ibig sabihin, sikapin mo muna na maayos ang iyong sambahayan bago ang pagtulong sa iba naman. Pwede rin naman kasi na, halimbawa, kung may parang ganito, kung may nagkataong may 100 pesos ka, tapos may nangailangan, di hatiin mo, tigsi 50 kayo. Ganon. Ako po kasi dati, hindi ganon Pag may 7,000 ako, pag may 5,000 ako, may lumapit sa akin ng 5,000, lalong-lalo na pagkapatid ko, ibibigay ko po yun lahat. Although nagbubunga nga po ako, nangangaral ako, pero ibibigay ko pa rin po yung 7,000. Tapos ako na lang naman yung maghihintay
kung kailan ako magkakapera uli. Ganun po, ay mali pala yun. Kaya naintindihan ko din naman. Kaya lahat naman po ng pangyayari sa buhay natin, pinahihintulot po ng Diyos yun para sa ating pag-aaral. Kaya po, ayan po, maliwanag, ano po. Ang bawat bagay ay nangyayari dahil may dahilan. O sige po, panalangin po ulit tayo. O Ama, maraming salamat muli at may natapos kami kanina. At ngayon po ay pinagpapatuloy po namin itong muli ang iyong kasulatan, ang iyong kalooban. Muli po ang hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong banal na Espiritu upang muli kami ay turuan para maalaman ang bawat salita mo. Salamat po, Ama. To you, O our living Father God, be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Nawa po ang lahat ng makikinig ay abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, liwanagan ng iyong muka, at ibigay ang kanilang mga kahilingan ayon sa iyong kalooban, ayon sa kanilang pangangailangan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po, Ama. To you, our Father, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po naming Diyos na kinikilala, Diyos na hindi nakikita, subalit nagbibigay, sumasagot, sumusuporta, at nagpoprotekta. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. I love you, Father God, in heaven. Ito po, babasa na po tayo. Ano po? Ito na po tayo sa ilang tatak na tayo. Panlimang tatak na po tayo. At sinira ng kordero ang panlimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi rito. Ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihang banal at tapat, gaano pa katagal kaming maghihintay, kailan mo pahuhukuman at parurusahan ang mga taong pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunting panahon pa hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. Ayan, ito po yung panlimang tatak. Ito po yung panlimang tatak, nangyari na po ito eh. Lahat po ng mga tao noong araw na sumunod sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos. Ayan po, sila po yung kanilang mga taong loob o yung kanilang mga espiritu nasa ilalim po ng banal. Ayan, nakalagay po dyan nasa ilalim ng dambana ng Diyos. Sila yung mga nasa ilalim ng dambana ng Diyos. Kaya po ang mga tao, kahit po ngayon, ang mga tao pong naglilingkod sa Diyos, yung mga servant ng Diyos, lingkod ng Diyos, lahat ng klase ng taong may naglilingkod sa Diyos. Pag dumating na yung panahon na mga sila ay binawian na ng buhay, pinagpahinga na ng Diyos, ay kasi may mga tao po na pinagpapahinga na ng Diyos, katulad ni Brother Eli. Ayan, isa yan. Isa yan sa katunayan. Si Brother Eli, napapahinga na siya ng Diyos na sa haba ng panahon niyang kumbaga natapos na niya yung kanyang takbo. Pinapahinga na siya ng Diyos, kaya ang kanyang kaluluwa ay nasa ilalim na ng dambana ng Diyos. Naghihintay na kung kailan ang pagbibigay. Sabi nila,
Gaano pa katagal kaming maghihintay, kailan mo pahuhukuman at parurusahan ang mga taong pumatay sa amin, binigyan ng puting kasuutan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunting panahon pa hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid na kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. O, ayun po. Yung pong mga apostol ng Panginoong Hesus noon, marami po na lahat po halos ng apostol ng Panginoong Hesus talaga pong dumanas ng paghihirap noon, kasi noon talagang pinagbabawal pa ang salita ng Diyos Noon po sobra-sobra. Kaya po alam nyo, maswerte na tayo ngayon sa panahon ng Panginoong Hesus. Marami ng klase na kung paano natin maaalaman ang salita ng Diyos. Diba? May internet na katulad nito. May nagbabasa, nagbabahay-bahay. Merong mga ganyan Tapos po, katulad po nun, ako po dati kasi ako, kada galing ako sa trabaho nung nandito na po ako, ito po talagang Biblia ko, dala-dala ko po hanggang dito to. Pag po katapos ng trabaho, kasi po ako pang araw nun naman ako, pang araw ng trabaho ko, yung asawa ko naman pang gabi. Siyempre po wala siya sa bahay, so kahit magdamag akong magbasa, okay lang. Katulad po nito, paglabas ng bahay, sinabayan ko na. Para-paraan lang po yan kasi yung asawa ko po kasi, pinagbawalan ako, mahabang panahon din namin pinag-aawayan itong pananampalataya ko. Pinagbabawal ako hanggang sa pag-attend ko, pinagbabawalan ako hanggang sa pero alam mo po, talagang dasal at pakikiusap sa Diyos kung paano gagawin. Siya na rin po ang tumigil dahil pinakita po ng Diyos lahat sa Kanya na tunay ang aking Diyos. Dahil siya po mismo ang nakaranas, marami siyang dinanas. Kaya po, ngayon, kahit nakikita niya yung table ko na napakaraming Biblia. Ayan po, napakaraming Biblia. Kita nyo? At nakikita niya yan, sige lang, pinababayaan ko yan. Kasi, hindi na niya pinapakialaman po ngayon. Kaya po nakita niyo, meron akong Japanese. Kasi, para rin mabasa niya. Bukod sa binabasa ko rin yan, at pinagkukumpare ito, tapos, nagre-record din po ako ng Japanese. Nag-impisa na nga ako ng Japanese Nakadalawang maikli po yata ako. At kung loloobin ng Diyos sa susunod madugtungan po. Ngayon po, di na niya pinapakialaman. Kasi talagang kinastigo siya ng Diyos talaga. Tutuhanan po yun. Pinatutotoo ko sa inyo yun. Kinastigo siya ng Diyos. Kasi alam niyo po, sabi ko sa kanya, lahat na ng panglalait gawin mo sa akin, pero wag na wag mong lalaitin ang Diyos ko. Matakot ka. Sabi ko po sa kanya, dahil ikaw din ang daranas ng lahat ng sinasabi mo. Yan, buhay na patotoo ko po yan. Kaya wag na wag po natin lalaitin ang anak ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, ang mga nagbibigay ng aral ng Diyos, dahil tayo rin ang tatanggap ng consequences nun. Tayo rin po ang tatanggap ng mga karma nun. O kaya po eto. Kaya lang, syempre, sabi nga po ng ating Diyos, para ikaw ang iiwas sa away, po. So, pag wala siya, saka ko po nagpagre-record ng ganito. Saka ko po nagagawa yung ng dire-diretso ang gawain ng para sa Diyos at para sa taong katulad yung minamahal ng Diyos. Ayan po.
Yan pong mga kasama kong pagbasa, may mga patutuo pa. Yan, talagang diyan ko po nakita na talagang kaya ang galing ng paghahanda ng Diyos sa akin eh. O ngayon po, ito na po tayo. Ano po? Ito pong panglima na binasa ko, ito po yung mga anak ng Diyos, mga na naghihintay na mabigyan ng katarungan ng kanilang pagkamatay. So, ang sabi ng ating Ama na maghintay-hintay lang sila. Yun po ang sabi sa kanila. Tapos binigyan sila ng mga kasuotang puti. Ang kanila pong mga kaluluwa or espiritong loob, yung pong sinasabi ko kanina, yung pag namatay ang katawang lupa natin, yung loob na taong loob natin, yun po, yun ang nandun po sa ilalim ng dambana ng Diyos. Ayan. O ito na tayo, basahin na po natin ang pang-anim. At sinira ng kordero. Ang kordero pong nagbubukas na sinasabi dito, ang Panginoong Hesus. At sinira ng kordero ang pang-anim na tatak. Lumindol ng malakas, ang araw ay naging itim, tulad ng damit na panluksa. Naging kasimpulan ng dugo ang buwan, nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Nawala ang langit na gaya ng kasulatang biglang nalulon. At naalis sa kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa, ang mga maharlika, ang mga pinuno ng mga hukbo, ang mayayaman, malaya, man o alipin, at sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami para hindi namin makita ang mukha ng nakaluklok sa trono, at di madama ang puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pububuhos ng kanilang puot, at sino ang makatatagal. Ayan po. Ito po yung pang-anim. Ito pong pang-anim, so bali tapos na po, nangyayari na po itong yung panglima Yung panglima po kasi nangyayari na, kasi ang Diyos Ama na natin ang kumikilos dito sa mundo Pinaghihintay lang niya ang Panginoong Hesus na mailagay ng Diyos Ama sa langit ang mga kaaway ng Panginoong Hesus sa kanyang paanan, sa kanyang talampakan, sa kanyang tuntungan, bago bababa ang Panginoong Hesus. Kaya ngayon po itong pang-anim, lumilindol ng malakas. Ang araw ay naging itim na tulad ng damit. O ito po, kumbaga, paparating pa lang ito. Ito po hindi pa totally nangyayari, itong pang-anim na tatak. So bali all and all po tayo, nasa kalahati ng panglimang tatak, at yung 1 and 2 hanggang 4 na tatak nangyari na po dito sa atin. Kaya po itong panglima, nasa kalahatian na tayo nito. Tapos itong pang-anim, yan pa lang po magsisimula na yan. Kaya ngayon, ito pong pang-anim na tatak na ito, na lumindol ng malakas, nagtago sa yungib, pero sa totoo lamang po, sa panahon ngayon, may mga nangyayari na po nito mga hari, yung mga pinuno ng mga bansa-bansa, marami na po yung nagtatago sa ilalim ng lupa Marami na po yung nagtatago sa mga kabundukan. Kaya parang nangyayari na din po ito yung iba. Hindi nga lang po kumpleto pa. So, dito na po tayo sa ayan, natapos na po natin yung ika-6 na tatak. Nabasa ko na, Ulitin ko uli, at sinira ng kordero ang pang-6 na tatak. Lumindol ng malakas ang araw ay naging itim tulad ng damit na panluksa. Naging kasimpulan ng dugo ang buwan.
nalaglag mula sa langit ang mga bituin. O, hindi pa naman nangyayari po yan. Pero, may time na may mga naglalaglagan po na nakikita sa alapaap eh. I don't know if it's true, ano po, o AI lang yun, ano. Pero, sa akin pong palagay, pag nangyari ito na po yung kahuli-hulihan eh. Kasi pag yung ikapitong tatak na ang mangyayari, ay yun na po yung ito na po yung kapighati ang walang katulad eh. So ito na nga po, sa nagtago sa mga yungib sa pagitan ng mga bato sa bundok, ang mga hari sa lupa, ang mga maharlika, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao. Malayaman o alipin, at sinabi nila sa mga bundok ng mga tao, tabunan ninyo kami para hindi namin makita ang mukha ng nakaluklok sa trono, at di madama ang puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng kanyang puot, at sino ang makatatagal. O tingnan nyo po, kahit itong mga hari na ito, kahit itong mga pinuno na ito, alam nila yung galit ng kordero eh. Kaya lang, dahil nga mas talo, kasi pag po ang pananampalataya natin ay mababaw, mahina, madali kayong matatalo ni Satanas eh. Madali kayong matatalo ng espiritu ng dyablo, mga kampo ng dyablo. Madali kayong mapapasunod. Kaya nga po sinasabi na palakasin nyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kasi pag pinalakas nyo ang inyong pananampalataya sa Diyos, malalaman nyo kung paano siya tatalunin eh. Kasi po, unang-una, may binibigay ang Diyos na tagapangalaga sa atin. Yun po ang dapat natin tandaan. Kaya po, yung tagapangalaga na binibigay ng Diyos sa atin na yun, alam po yun ng masamang espiritu. Na kapag kasama natin yun, lumalayo po sa atin yung mga taong masama, yung mga taong mga masama ang isip, mga walang magawa kundi paisipan ka ng masama. Lumalayo po yun. Dahil po yan ay, experience ko yan sa buhay ko. Kahit sa araw-araw kong buhay, experience ko yan. Kasi, yung mga tao kong nakakasalubong, pag nakikita pa lang ako, lumilihis na. Kaya alam ko na ang nakikita ng tao ng umaalipin sa kanila na masamang espiritu, yung kasama ko, yung nasa paligid ko. Kasi kung ako'y kasing laki ng langgam, ay kasing laki naman ng tao. Itong laki ng tao, kasing laki naman ng tao yung kasama ko. Ganun po yun. Dahil tayo, kumbaga kung kukumpara sa Diyos, tapos tao, ang laki ng tao ay Diyos, at ang laki ng tao ay Diyos, at ang laki ng langgam ay tao. Parang ganun eh. Kasi malaki ang Diyos. Kita nyo nga po, yung mga Nephilim na mga kampo ni Satanas na ginawang asawa yung mga anak ng tao. O narinig nyo na ba yan? Nabasa nyo na yan? Naniniwala naman ako, may nakakaalam yan. Yung mga anghel na itinapon dito sa lupa ay dahil sila ay masyado silang sumunod sa masamang si Satanas. At yung panahon ni Noah, yung mga Nephilim, ginawang asawa nila yung mga anak na babae ng tao. So ngayon, kaya po yung nakikita nyo, bagay hanggang ngayon naman, nakikita nyo may mga higanting tao pa. Siguro nababalitaan nyo, may laki-laking tao. May talagang higanti pa talaga. Dulot pa yun nung mga noon nung panahon ng Nephilim nananalaytay pa yun Kasi nga, yung mga anak ng Diyos na anghel, ginawa nilang asawa ang mga babaeng anak ng tao kasi nagandahan sila. At ang mga naging anak noon ay yun ang tinawag na Nephilim.
Nephilim, yung mga naging anak nila na mga higanting malalakas. Yun po. Kaya sa totoo lamang tayo kailangan nating lakasan ang ating pananampalataya para hindi tayo malinlang ng kaaway. Dahil pag alam nyo yung mga kaalaman sa Diyos, katulad ng ibinabahagi ko nga po sa inyo, malalaman nyo kung paano gagawin nyo. Dahil hindi naman kayo pinababayaan ng Diyos. Alam nila yan. Kaya po pag sinabi nyo, "O Diyos, Ama sa langit, bahala ka na nga po dyan, Panginoong Jesus. Ayoko pong makipag-away, ayoko pong magkasala sa iyo, bahala ka na po dyan." O, ganyan, ganyan. Alam nyo po, ay naku, tumatahimik yung nangaaway. Sa totoo lamang. Opo, proven ko yan. Kaya lahat ng aking mga pinapatutuo sa inyo ay tunay na dinadanas ko yan. Naranasan ko yan. Napatunayan ko yan. Yan. O ngayon po, andito na po tayo sa wala pa tayo sa ikapitong tatak, ano? Pero bago po sa ikapitong tatak, meron po dito ang 144,000 na tinatakan sa Israel. Ito po, nakalagay po dito, ito po 144,000 na ito. Nakalagay po ito, na hanggat hindi natatatakan at nakukumplento ang 144,000, ito po nasa chapter ng Daniel Hanggat hindi po, sabi nung isang anghel, wag mo munang pinsalain ang mundo dahil hindi pa kumpleto ang natatatakan. Sabi po gano'n, ano? Ngayon po, yung pong tatatakan na yun ngayon sa panahon natin, kasama po ang mga Gentiles, mga Hentil, hindi lamang po ang Israel. Kasama po ang mga Hentil. Sino po yung mga Hentil? Yung po ay yung mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoong Hesus. Yung mga hindi, mga Israelita. Tayo po yun, yung mga Hentil. Kaya po, yung mga Hentil kasama rin po dito sa 44,000 nito na kasi ang Diyos po ay hindi naman porke sinabi niya ang bayan niya Israel, yun din po yun. Hindi. Sinabi po ng Diyos na siya ay bubuo ng panibago niyang bayan, hindi lang sa Israel, sa buong mundo. Hindi naman po katakataka yun kasi ang Israel po, Israelita, ang mga Hudyo, ay di po mga katulad nung naipaliwanag ko, nag-scattered sa buong mundo yan, kung saan nakarating, mayroon pa nga sa Pilipinas. At yun po ay nalahian ng kung saan-saan. Kaya po, binigyan po ng pagkakataon ng Diyos ang mga Hentil. Yun na nga tayo na nga yun, mga Gentiles tayo, yung mga hindi Israelita. Kaya, bilang Kristiyano o Gentiles, Christian tayo, ay may nakalagay po dito sa Biblia na hanggat hindi natatatakan ng buo ang 140 ang mga may tatak, hanggang hindi natatatak na kukumpleto ang may tatak, sabi po ng anghel sa Daniel po yan nakasulat So, yan nyo po pagka babasahin din natin ng Daniel. Wala pa po akong naumpisahan sa Daniel Nakalagay po doon na wag mo munang pinsalain ang mundo kasi hindi pa nakukumpleto ang may tatak. Ngayon po, kumpleto na. Kasi lahat na po ipinagagawa ng Diyos sa mundo. Nakita nyo naman. Nakita nyo po sa buong mundo nangyayari na. Ang sabi po nga doon sa Daniel, ayan, Daniel 12 yata ba yun? Daniel. Twelve nine.
12:9. Hanapin ko na lang po next time. Ano po, mamaya po pagkatapos tapusin lang po natin ito. At nasa 30 na naman po tayo. Ang bilis ng oras. Ano po? Ito po, ayan. Ang 144,000 na tinatakan sa Israel. Pagkatapos nito ay may nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang humihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy, at nakita kong umakyat sa gawing silangan. Nandito rin po pala, nakasulat din po pala nahanap ko pa. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin, ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, buhat sa 12 lipi ng Israel. Ayan, ito pala. Hinahanap ko pa po sa Daniel. Ito pala. Ayan, nandito rin po pala. Ayan, maliwanag po Binagbawal ng isang anghel na huwag munang pinsalain. Pero dahil nga po ngayon kumpleto na ito, kaya nakita nyo ba ang nangyayari sa buong mundo? Dito nung hindi pa kumpleto nakalagay huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So meaning, kumpleto na po ang tinatakan ng Diyos sa noo. At sinabi sa akin, ang bilang ng tinatakan 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. O yan. Ang bawat lipi po, ito po ang mga lipi, Judah, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Isakar, Zabulon, Jose at Benjamin. Ito po si Jose, ito po ang favorite character ko dito sa Bible. Tapos, ito pong mga kasama niya rito, mga kapatid niya to, sa tatay niya pong si Jacob. Si Jacob po may 12 anak, na ang kanyang anak ay sa huli niyang, sa totoo lang kasi, ang unang minamahal ni Jose ay ni Jacob, yung talagang nanay ni Jose at ni Benjamin. Kaso nga lang, dinaya po si Jacob nang bibiyananin niya si Laban, na pinaglingkuran niya po ng maraming taon si Laban, yung tatay, ang pangalan nung nanay ni Jose? Si Rachel nga. Pinaglingkuran niya para mapangasawa niya si Rachel. Ngayon, ay dinaya po si Jacob nung bibiyananin niya. Imbis na si Rachel ang ipakasal niya, kasi po si Rachel ay bunso. So, nung pong kinagabihan, nilasing si Jacob, tapos pagising niya, ang katabi niya, yung panganay na anak ni Laban, yung ate po ni Rachel, yung ate ng nanay ni Jose. Nagmarites pa ako, no? Tapos ngayon, yung pong, ang nangyari ngayon, sabi po ni Jacob, bakit mo ako dinaya? Ang usapan natin si Rachel, ganito, ganon. Bakit Tapos ang katwiran ng tatay ni Rachel, sa amin, mayroong kaming kasabihan, kasabihan ba tawag doon? Yung tradisyon ba yun? Ganon. Na mauuna yung panganay na mag-asawa kaysa sa bunso. So ngayon, sabi niya, kung gusto mong mapangasawa mo rin si Rachel, maglingkod ka pa ng 7 taon. Yun po. Kaya naman, ang ginawa ng Jacob, naglingkod pa ng 7 taon. Si Laban po, at saka si Jacob,
ay magbilas. Yung asawa po ni Laban na nanay ni Rachel, tapos po yung nanay ni Jacob, si Laban at saka si nanay ni Jacob. Yun po si Jacob, yung asawa ni Jacob, ano po? Mali yata ako. Si Jacob, bale, pamangkin ni Laban. Ngayon, pamangkin ni Laban, no? Tapos, yung nanay ni Jacob, yung nanay ni Jacob, kapatid ni Laban. So, bali, si Rachel at saka yung ate niya, pinsan siya ni Laban. So, sabi kasi nung nanay ni Jacob, pumunta ka sa pinsang kong si Laban. Sa kapatid kong si Laban. At tumingin ka doon ng mapapangasawa, sabi niya. So, kaya nagpunta ngayon ang Jacob sa kay Laban. Siyempre, ang Diyos naman po kasi, Diyos din ang may gawa nun plano na ng Diyos yun. Kung sino talaga mapapangasawa ng kasi ang noong panahon noon, alam ng Diyos yung talagang anak niya. Ayaw niyang malalahian ng iba. So ngayon, si Jacob, although hindi niya napangasawa agad si Rachel, after 7 years pa uli siyang naglingkod bago niya napangasawa, and nung napangasawa niya, ay ang naging anak ay si Jose at si Benjamin. Pero yung sa ate ni Rachel, ang naging anak po ni Jacob ay si Judah, si Ruben, si Gad, si Aser, si Neptali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakar at Zabulon. Yan, 10. Tapos, doon po kay Rachel, 2 lang. Kasi namatay agad si Rachel. Sa panganganak siya namatay Ang alam ko sa panganganak Ngayon, si Jose po, kung tawagin sa Biblia ay Joseph the Dreamer. Yan. Siya po yung pinakapinagpala ng Diyos. Sa 10 na yan, sa 12 na yan, si Jose ang pinakapinagpala ng Diyos dyan. Kasi inapi-api siya ng mga kapatid niya, tapos pinagbili sa Egypt, pero naging governor siya ng buong Egypt dahil kasama niya ang Diyos. At yon ay talagang plano na ng Diyos yun, kasi pinauna lang siya doon para iligtas ang mga kapatid niya. Ganun po. Mahaba pong kwento, kaya mauubos ang oras natin. Pero ayan po ang 12 lipi po ng 144,000. And hindi lang po sa Israel yan. Scattered po around the world, kaya kasama din dyan yung Gentile sa mga tinatakan. At sinabi po yan mismo din sa Biblia. Pag nakumpleto na ang tinatakan, pati ang mga hentil, kasama ang hentil, nabasa ko po din yan sa Biblia, nandyan. Kaya po ngayon, kumpleto na ang tinatakan, kaya hindi nyo ba napapansin? Kung sinasabi ditong huwag ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang punong kahoy, hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng Diyos ang mga lingkod ng ating Diyos. O ano ba ngayon? Nakita nyo ba kung anong nangyayari sa buong mundo? Halos kita nyo naman. Isa lamang po ang ibig sabihin, kumpleto na ang natatakan sa mga lahi at nalingkod ng Diyos. Kumpleto na ang 144,000. Ayan. Tapos na po Nandiyan na po tayo. May kasama pang marites tungkol sa buhay ni Jacob ito. Ito na po tayo. Sa Kapitulo 7 pa rin po ito. Ang contents nga po nito ay ang 144,000 na tinatakan ng Israel. Sa Israel. Tapos ngayon po, kasunod nito, ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa. Yan.
40 na po tayo, 40 minutes na. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero, sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel na sa palibot ng trono, ng matatanda, ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Ito po yung pag-uusap ng matanda at saka ni Juan, Kasi inakyat yung espiritu ng Juan sa langit Kaya niya nga naisulat ang mga ito kasi nakausap niya ang Panginoong Jesus. Ito po, sinabi niya sa akin, sila ang mga, hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam at sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ito po yung mga taong nagkasala, makasalanan, na nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pinalinis, pinaputi nila ang kanilang damit sa pamagitan ng dugo ng kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya, at ang nakaluklok sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y dadalhin niya sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay at nagpapahirin ng Diyos ang luha ng kanilang mga mata. Ayan po. Nakita nyo? Ang pag-uusap ni Daniel nung matanda at yung pagsasalita ng Panginoong Hesus. Kasi po dito sa binabasa natin, nagsasalita po si anghel. Nagsasalita po yung anghel, nagsasalita din naman yung si Apostol Juan, may nagsasalita din na matanda na lingkod ng Diyos na nasa langit na. Tapos nagsasalita din naman ng Panginoong Hesus. Kaya po, kailangan po talaga dito sa ating binabasa ay ang ating banal na espiritong gumagabay para maiintindihan natin. Kaya po tayo, pag po tayo ay nakikinig, sumabay po tayo sa panalangin upang ang espiritu, banal na espiritu ay abutin kayo kung saan man kayo naroroon. Hipuin kayo, buksan ang inyong puso't isip, ang inyong mata ng inyong puso upang maintindihan po natin at maintindihan nyo ang bawat naririnig nyo po. Ayan. Ito na po tayo sa ikapitong tatak. Kapitulo 8. Mula 1 hanggang saan po? Babasahin ko po ito kung aabot tayo. Hanggang 13. Yan. Kapitulo 8, 1 hanggang 13. Na ang contents po nito ang 7 trumpeta. Tapos, ang ikapitong tatak. 7 trumpeta at 7 tatak. Umpisahan ko na po. Ang ikapitong tatak. Nang sirain ng kordero ang ikapitong tatak, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita kong binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos.
isa pang anghel na may dalang gintong insensaryo ang dumating at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming kamanyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, pumailan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng kamanyang, kasabay ang dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa insensaryo, at inihagis sa lupa. Kapag dakay kumulog, nagkaingay, kumikidlat at lumilindol. Yan. Kaya po kayo, pag may naririnig kayong kumikidlat, lumilindol, meron pong happening sa langit. Tatandaan nyo yan. May happening sa langit, nagsasalita ang Diyos Ama o ang Panginoong Hesus. Yan po ang lagi natin tatandaan. At may time din naman po na tinatamaan ng kidlat o kulog yung nakaplano na para kuhanin. Ayan po tandaan nyo yan. Kaya tayo maging mabuti tayo palagi sa ating kapwa para anytime na tayo ay tawagin ng Diyos ay alam natin kung saan tayo papunta. Yan po ang pinakamahalaga. Kasi po, wag po tayong gagaya dun sa mga tao na walang pakialam sa sinasabi ng karunungan ng Diyos. Kasi po, ang tao, baliwala sa Diyos yan kapag siya ay matigas ang ulo. Tatandaan nyo yan. Kaya, hanggat dumarating po ang salita ng Diyos sa inyong buhay, magpasalamat kayo. Ibig sabihin, tinatawag kayo ng Diyos para makinig at malaman ang kanyang mensahe at paalala. Ayan po. Ito na po tayo. Sa 7 trumpeta naman tayo. Ang 7 trumpeta, ito po, isamari ko lang to. Yung pong isang anghel na may dalang gintong insensaryo, ay dumating sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming kamanyang upang ihandog sa dambanang ginto. Sa harap ng trono nakalakip ang dalangin. So, may mga katulad po nito. Yung po mga kaluluwang nananalangin na nasa itaas. Naririnig po sila ng Diyos. Ang galing Katulad kasi nito, tingnan nyo. Yung insensaryong dumating na tumayo sa harap ng dambana, binigyan siya ng maraming kamanyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono. At ang kalakip nung kamanyang na yon ay yung mga dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Yung mga hinirang ng Diyos po, yung mga namatay na sinalbahi dito sa lupa. Yun po yun. Kaya ngayon, mula sa kamay ng anghel, pumailan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng kamanyang kasabay ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa insensaryo at inihagis sa lupa. Kapag dakay kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. O yan Kasi po alam niyo po ang ating Diyos Ama. Napapaligiran siya ng kidlat, napapaligiran siya ng kulog. Kaya po, ako nung bata ako, sabi ko nga nung bata ako, takot ako sa kulog. Pero nung malaman ko yung tungkol sa ating Diyos Ama sa langit, either nagsasalita siya o nagagalit siya, either may happening sa taas, kapag dumadatig yung kulog at kidlat. So ngayon po, alam ko na. Kapag nakakarinig nga ako ng kidlat o kulog, sabi ko pa, Ama, Aba, nagsasalita ka. Ganun pa nga, bumubulong pa nga ako ng ganun ito po ang 7 trumpeta na tayo. At humanda ang 7 anghel upang hipan ang kanilang trumpeta. Nang hipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta, umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo, nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mapunong kahoy at lahat ng sariwang damo.
Nang hipa ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, bumagsak sa dagat ang isang animoy malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang dagat. Nang hipa ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang mga bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Nang hipa ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta, napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng bituin, kaya nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko sumisigaw, kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa, pagtunog ng mga trompetang hinipan ng 3 pang anghel. Ayan. Bali tayo pala ay nasa ikaapat na trumpeta na pala. Bali po tayo, nasa ikaapat na trumpeta na tayo. Ang nahihipa na po ng anghel, 4 na trumpeta. Opo, kasi itong 9, pasadahan ko lang ng konti, Nang hipa ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ng bituin ang bangin at lumabas ang usok na singkapal ng usok ng malaking hurno. Kaya't nagdilim ang araw at ang papawirin. Yan po yung ikalimang trumpeta, nahihipa ng anghel. Ayan. Kaya po, talagang kailangan nating mag-aral. Maalaman natin para tayo maging handa. Kahit ang ating mga lahi, ang lahi ng iyong lahi, ang lahi ng lahi mo ng lahi mo. Kailangan mo pong ipaalam ito para, halimbawa, ikaw na nakaalam, alam mo na, kailangang malaman ng lahi mo at na magiging lahi niya at ng magiging lahi ng lahi niya. Kailangan po yun kasi kung dumating ang panahon na wala ka na sa mundo, sino pa magpapaliwanag? Sino pa magsasabi? Kasi darating po na mawawala ang lahat ng mga nagsasalita ng Diyos. Or sabi po, ayon po dito, ay sasarhan. Kaya habat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, makinig po tayo. Kainin natin. Kasi po, once na kinain nyo ito, nilulun nyo ito, nilagay nyo sa buo nyong pagkatao, handyan na po yan, nakatanim na. Ganun po. Kaya, kahit sabihin nyo na dumaan ang panahon, nakatanim na yung salita ng Diyos sa inyo, maaalala, maisasabi nyo. Ganun po yun. Kaya po, napakaliwanag po, nung binasa ko. Sa pang-4 na trumpeta ang kahuli-hulihan. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig kong sumisigaw, kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa, pagtunog ng mga trumpetang hinipan ng 3 pang anghel. So, ibig sabihin po, nahipa na yung 4, may 3 pa. Kaya habang hindi pa hinihipan yung 3, kailangan na po tayong magbuhos ng panahon sa Diyos.
talaga. Magbalik loob po tayo. Kaya po kahit papano, tayo naman po pag tayo nagbabalik loob sa Diyos, nagbisisisi, nagbabagong buhay, tandaan nyo po ito, mas lalo kayong aatakihin ni Satanas. Pero, ang isang masasabi ko lamang po, magpatuloy kayo dahil ipaalam sa inyo ng ating Diyos Ama sa langit, ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng kasama ng banal na Espiritu, ipapaalam sa atin ng Panginoong Hesus ang lahat ng dapat nating gawin. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kaya habang tayo sumusunod, habang lalo tayong sumusunod, lalo yang umaatake yang si Satanas. Yung mga nasa sugal, nasa inuman, hindi na po niya aatakihin yan. Alam na niyang kanya yun eh. Mga matitigas ang ulong inom na inom, sugal ng sugal, hindi na po niya inaatake yun kasi sa kanya na yun eh. Alam niyang kanya na yun. Pero po yung sumusunod sa Diyos, aatakihin niya yan. Pero isa lamang po ang masasabi ko, pinagdaanan ko na po yan. Kahit po atakihin kayo, magpatuloy kayo ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos dahil ibibigay ng Diyos ang kanyang gabay, ang kanyang tulong, ang kanyang presensya at ang karunungan kung paano nyo ito mapagtatagumpayan. At kailangan po na ang inyong pananampalataya ay huwag hihina. Palakasin niyo po ang inyong pananampalataya. Paano ito lalakas? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, at pagsasabuhay nito. At sa pagpapakain ng salita ng Diyos sa inyong taong loob. Yun po ang way para hindi kayo matalo. Ako po mismo, proven ko po yan. Kaya po ibinibigay ko sa inyo ang dapat nyong gawin. Dahil ako, talagang sumunod ako, nagdire-diretso ako. Tapos, pag nahihinto ako, tinatawag talaga ako ng Diyos. Binibigyan niya ako ng yung talagang re-realize mo, makukonsensya ka na sinasabi ko naman sa inyo, di ba? Kaya, yun po ang kaibahan. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Palagi niya kayong kakausapin, tatawagin. Maraming paraan ng Diyos. Kaya po kailangan natin ng karunungang nagmumula sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos Ama natin. At yun naman ay bibigay sa atin na tulong ng banal na Espiritu kung paano natin maaalaman. Kaya po, yun ang ating gagawin. Kaya po, ayan, ang ating nabasa ngayon. Kaya po, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Anumang meron tayo sa araw na ito ngayon. Muli po, Ama, maraming salamat sa karunungan, sa kaalaman, sa pagpapaalala, higit sa lahat. Kaya mo po ginagawa ito dahil sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, dahil tunay na tunay ang sinabi mo na ikaw ay sa amin hanggang sa dulo ng walang hanggan. At ito po na naintindihan po namin, nalalaman namin dahil sa iyong mga inaral na salita. At salamat din po sa mga ginamit mo na mga apostol upang hanggang ngayon ay aming maalaman ang lahat ng iyong kalooban at ng Ama sa Langit. Maraming salamat po. To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. O mga kapatid, maraming salamat at naway pagpalain kayo ng ating Diyos at sumain niyo lagi ang kapayapaan, kaligtasan, pagpapala at katagumpayan sa ating buhay sa araw-araw. Okay po mga kapatid, Shalom! Bye-bye! God bless you all!